Magandang araw po muli sa ating lahat. Kahapon po napag-usapan natin tungkol sa panalangin at ngayon naman po tayo pinapaalalahanan ng Diyos sa kapangyarihan ng Kanyang salita. Ito ay buhay, makapangyarihan at gabay sa bawat hakbang ng ating buhay. Dahil ang pag-uusapan po natin ay ito mismo, ang salita ng Diyos or the Word of God. So ayon po sa 2 Timothy chapter 3 verses 16 to 17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Ibig sabihin, ang Bible ay hindi ordinaryong libro. Ito ay inspired by God at ito ang gabay natin sa ating buhay. Parang cellphone po na may GPS. Kung gusto mong makarating sa tamang destinasyon, kailangan mong sundin ang mapa or tinatawag nating Waze or Google Map. Ganon din tayo. Ang Biblia ang ating mapa. Ito ang mapa ng ating buhay. Kung susundin natin ito, hindi tayo maliligaw. Isa pa pong halimbawa, ang Biblia is also like a manual. Alam natin na kapag bumili tayo ng bagong gadget or appliances, may kasamang manual para malaman natin kung paano ito gamitin ng tama. Kung susubukan mong gamitin ng walang manual, madali itong masira o hindi gagana ng maayos. Ganon din po sa buhay natin. Ang Diyos ang ating Creator at iniwan niya sa atin ang kanyang manual, which is the Bible, ang salita ng Panginoon. Kung susundin natin ito, magiging maayos ang ating buhay ayon sa disenyo ng Panginoon. Kapatid, sa mundong ito ngayon, napakaraming ingay, napakaraming opinyon at fake news, lalo na po ngayon, hindi lang dito sa ating bansa, kundi sa iba't ibang parte ng mundo. Napakaingay po. So many distractions at kaguluhan. Pero isa lang ang hindi nagbabago at laging totoo. Ito ang salita ng Diyos. Sabi nga po sa Matthew 24:35, Heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. So, ibig sabihin po, magugunaw man ang mundo, ang kanyang salita ay mananatili. Kaya, araw-arawin po nating pagbulayan ang kanyang salita. Kaya, at kung gusto mo pong lumago, ang inyong kasalpantayanan or yung faith, hindi sapat na makinig ka lang minsan. Yes, this is good. Yung pakikinig po natin ngayon, napakaganda na po ito. Pero mas kailangan nating magbabad mismo sa kanyang salita araw-araw. Sabi nga po sa yung part ng Joshua 1:8, yung magbulay-bulayan ng kanyang salita araw at gabi. Kaya dapat po talaga araw-arawin po natin ang kanyang salita. Kahit isang talata lang or isang chapter ay or may kapangyarihan ito na magpapalakas at magbibigay ng pag-asa. Madalas pa nga po kapag nagbukas ka ng Bible, kapag may dinadanas ka, doon ka mismo ililid ng Panginoon. Doon kanya mismo ibibigay niya mismo yung verse, yung proper verse para ikaw ay guminhawa sa dinadanas mo ngayon. Ang Bible ay parang pagkain din ng ating kaluluwa. Kung walang Word of God, manghihina tayo. Spiritually, not only spiritual. Kapag nanghina tayo kasi spiritually, lahat po yan, lahat ng aspeto ng ating buhay, manghihina
even ang ating physical. Pero kung araw-araw tayong kumakain ito, lalakas tayo at magiging handa sa anumang laban ng buhay. Sige po tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong salita na nagbibigay ng liwanag, direksyon at gabay sa aming buhay. Tulungan mo po kaming maging mas gutom sa iyong mga salita at hindi lang basta makinig, kundi ipamuhay din po namin ito, Panginoon. Hindi lang namin basta basahin, kundi i-apply namin ito sa aming buhay. Kung ano ang gusto nyo, kung ano ang nais nyo sa buhay namin, gusto po namin kayo ay sundin, Panginoon. Salamat din po dahil binigyan mo kami ng manual, which is the Bible, Panginoon, para mamuhay ayon sa iyong plano in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Salamat po muli sa pagsama nyo sa devotion natin ngayon. Patuloy lang po tayong kumapit sa salita ng Diyos. Ito ang ating kalakasan at gabay. At maraming salamat po ulit. Kita-kita po ulit tayo bukas. God bless us all. Bye po.